Kababayan ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is June 25, 2026. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Science Hub, dito yan sa may Campus Avenue, McKinley Hills, Cyber Park, Western Bikutan, Taguig. At dadalhin po natin sa may One Orchard Road, sa may Eastwood Main Lobby po yan, sa may Orchard Road, Bagong Bayan, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamayang onte po pag nakuha na po natin sila. Actually nandito na tayo. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. At unang pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Maraming
salamat po. This is a very good first interview, ma'am, and we hope to invite you again. Thank you din po. Thank you. Salamat po. Alright. Bueno. Attorney Cristina Sevilla, the founder of Action Against Violence and Exploitation of Active. Okay, susunod! Kamayan with Donnie Buenafe. Babakit na po kami ulit. Sige po. Nakasama niyo po rin kailan po. Spreading the news. Peter Muskipo. At that's everyone niya. Maraming salamat and good night. I want to be part of it. New York, vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. Sina Peter Muski at Rick Calasos sa Balita Pasan. Balita Pasan sa DCMM. Basta AM, DCMM. DCMM. Balita. Gayon. Sa Manila, pansamantalang magpapatupad ng mas maikling operating hours sa linya ng LRT Line 2 simula Hulyo 25. Ayon sa Light Rail Transit Authority o LRTA, ang huling biyahe ng tren mula Antipolo Station ay alas 7:30 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi ang huling biyahe mula Recto Station. Nila ito ay sa pagsasaayos at pagpapalit ng rigid frog nose sa mainline track sa pagitan ng mga istasyon ng Vimapa at J. Ruiz. Isang bahagi ng riles na mahalaga sa maayos na paglipat ng tren sa ibang linya. Maglalaan muna ang LRTA ng mga shuttle van bilang alternatibong transportasyon para sa mga apektadong pasahero. Inaasahang babalik sa normal na operating hours ng LRT2 sa Hulyo 26. Poste ng ilaw, nabuwal matapos umanong sumabit ang isang container truck sa mga kable ng internet sa Airport Road sa Parañaque City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen. Kahit sa mga nakakita na buwalang poste at tumamatik ng bahay dahilan para matanggal ang gather ng bubong nito. Kapansin-pansin din ang mga nakalaylay na kable ng internet sa lugar matapos ang insidente. Ayon sa mga opisyal ng barangay na Rubik Ponte, kagabi pa nangyari ang insidente pero hanggang ngayon ay hindi pa naaalis ang container truck dahil wala pa umano mapagparadahan ito. Maliwanag pa ng barangay, ito na ang pangalawang beses na nangyari ang ganitong insidente sa lugar. Batay sa paunang impormasyon, galing piputan ng container truck at papunta sana sa Asian Avenue para maghatid ng kargamento na mangyari ang insidente. Dahil dito, samantalang itinara ang dalawang lane ng Airport Road. Ngayon pa man, hindi naman ito nagdulot na matinding traffic sa lugar. Ayaw naman muna magsalita ng driver ng truck. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DCMM. Maraming salamat, Rowen Cueto. Samantala, arangkada ang Batang Pinoy 2026 sa Bacolod City ngayong Disyembre, kung saan inaasahang lalahok ang mahigit 15,000 batang atleta mula sa buong bansa. Tampok sa palaro ang higit 30 sports events, kabilang ang basketball, athletics, volleyball at iba pang popular at emerging sports. Ayon sa mga organizer, layunin ng Batang Pinoy na hubugin ang talento ng kabataang atleta at palakasin ang grassroots sports development sa bansa. Target di matapos ng 850 million pesos na Mascara Coliseum bago mag-Disyembre. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. Ayan ang mga balitang kumpirmado sigurado. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DCMM at sa ating YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo. DCMM Balita.
Sports, Pangulong Marcos Jr. biyahing Mindanao para sa ilang aktibidad ngayong araw. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado mula kay Christian Suarez. Christian, go ahead. Maraming panghaling sa Mindanao, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pangunahan ang saluhan ang ilang nakalatag na aktibidad niya sa region ngayong araw. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Bangko Tabaco kung saan pinipinilangin niya ang pagmamagpad ng Enhanced Water Budget Offer ng Department of Agriculture at ang walang pusong program ng DSWD. Matapos yan ay dadalo naman ang Pangulo sa inaugurasyon ng Alpog Dam Irrigation System Project sa Tagularan na susundan ang isang rally o pananghalian kasama ang ilang mga at na nagsuwa ng irigasyon sa Lalawigan. Pagkatapos ang tignan ng Pangulo sa paglulunsad ng bawat may inilamang para sa South Cotabato at Cotabato Province na idadaon sa South Cotabato. Mabuburitang nagpunta ang Pangulo sa General Santos City kamakailanan kung saan pinipita niya ang mga lugar na apektuhan ng Magsa 7.8 na ito kamakailanan at pinulong ang mga opisyal para sa mga dapat pinakpan ng pamahalaan para sa pagbago ng mga residente na apektuhan ng lingkod. Samantalang dahil magkakaroon naman ang mga conference ang Malacanang ang mayang alam ito sa hapon sa pangunguna ni Agar Secretary Claire Castro. At yan ang balitang kumpirmado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yasores, DCLR. Maraming salamat, Christian Yasores. Ito Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta at 18 nagpakilalang dating Marines nakasuhan ni dating Senator Antonio Trillanes. Alamin natin ang balitang yan mula naman kay Steve Ras. Steve. Good morning, Danny. Magkasampa ng panibagong reklamong cyber libel si dating Senador Antonio Trillanes IV dapat sa 18 taon Municipality ko ngayon din. Sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay ito ng manoy illegal Senate hearing o yung pagdinig ng Senado noong June 4, 2026 kung saan natigil ang plataforma ng mga dating bodyguard ko para ilahad ang mga aligasyon laban kay Trillanes. Ayon sa lapo ni Trillanes, pabago-bago at magkakasunod at umano ang mga pahayag ng mga dating bodyguard hindi sa sinasabing mga deputy na may kaugnay sa dating senador. Inaasahan niya yung Trillanes ang reklamo sa DOJ mamayang 1:00 ng hapon. Matatandang paano kung magsapos si Trillanes ng cyber libel at perjury case laban sa 18 tag Balico at 30 Levy Balicos at lumang personalidad na umano'y nagpapakalat ng mga aligasyon na nag-deliver ng malimit ng pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Yan ang balitang kumpirmado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM. Thank you very much, Steve Ras. Senator Chis Escudero naman, itinanggi na tumanggap siya ng maleta mula kay Zaldico. Iyan naman ang hatid sa atin ni Robert Mano. Robert. Bali, pinagulaanan ni Senator Francis Escudero ang paratal na 18 naging bodyguard na si Congressman Zaldico na pabilang siya sa nakatirahan ng mali-maleta ng pera mula sa dating kongresista. Sa kanyang podcast, sinabi ni Escudero na walang katotohanan ng aligasyon laban sa kanya dahil matagal na silang magkagalit si dating Congressman Zaldico. Balirinahan niya ang address na sinabi ng mga bodyguard na pinagkatira ng mga maleta. Kini si Escudero, ibinawit siya sa maleta issue noong tumipot siya sa Senado noong June 3 kaya nakapagdaos naman ng sesyon ang naging bago majority block